Marami ang nag-request na balikan natin si Tata Ramon. Pasensya na kayo mga kawild, ngayon lang ulit tayo nakabalik sa kanya. Nung huli natin siyang dalawin, pumayag si Tata Ramon, nagupitan natin yung napakahaba niyang buhok. 10 taon niya nang tinitiis na naging pabigat sa kanyang araw-araw na buhay. Oh, Tata Ramon, hindi ka sumuko sa hamon. At ngayon muli po natin siyang bibisitahin para kumustahin yung kalagayan niya, makita kung ano yung naging pagbabago sa buhay niya matapos natin siyang gupitan. Kasama po natin yung kapatid ni Tata Ramon. Kaya, ano nga pangalan niyo po kuya? Raul. Si Kuya Raul. Tara, doon tayo. Kailan po nag-umpisang parang maging ermitanyo sa Tata Ramon? Dito lang yung panahon nag-umpisa yan ay nung sinanay patay na. Parang hindi niya po matanggap para sa kanya. Malaking dagok sa buhay niya. Parang stress. Stress. So. Kumusta naman po si Kuya Ramon dito sa bundok? Kuha naman. Ganyan siya. Pag ginustong bumaba doon sa tindahan, pag kung anong kailangan. Pumapasyal sa baba. Oo. Mabuti po kaya niyang mabuhay mag-isa dito. Ano po? Kaya man. Sanay na siya. Pag walang-wala, takbo doon sa bahay. Ayo. Hindi mo naman kayang tiisin. Siya nga po. Kapamilya. Buhay na lang bagang kailangan. Ay, ang problema nga, gustuhin mo man pag wala kang ganyan. Oo. Dalhin mo naman sa kwan. Ang kailangan din. Ganito Ganyan din. din. Pero din. Ay, pare-pareho na. Paano na? Kaya yung pagmamahal, pag walang ganyan, Mahirap. Wala. Mahirap ipakita. Pero ito pong tinutuluyan niyang bahay ngayon, ito po ay kuprahan niyo. oo. Ginawaan nga namin at mayroon yan doon ay nasira na. Ginawa namin yan ng kuprahan. Ay, diretso sa bahay niya. Kumusta po dito nung wala kami? Ayos man. Anong naging mo? Sabi nagkaasawa ka daw po dito. Ay, wala. Nagkain ka na po? Ano pong inalmusal mo dyan? Tanghali na pati. Tangali ang kumut. Kamuti. Bird tree. Ano yan? Parang Sila ano ang nagagawa niyan? Ano? Sino? Anak ni Pulin. Anak ni Bulin ang gagawa nito? Taga saan si Manong Pulin? Kakilala mo pala ang paragawa nito? Bird tree? Manugang ko yun ay. Manugang mo. Manugang mo paragawa ng ganyan. Parang naghaba na ulit buki kuya. Siya nga, ano yan? Kupi. Kupi? Puro. Ay, magic sarap. Pantimpla sa gulay. Magulay yan. Baka ikapin mo ay. Masarap yan. Hindi ko pa natin. Wala sa'yo naghingi. Wala. Kumusta po ang buhok mo, Kuya Ramon? Hindi na kumakati. Hindi na. Wala naman dating kuto yan. Baka gusto mo pong pagupitan uli natin at umahaba na po uli, oh. Huwag na. Pangako ko ay hindi ko na huwag basta huwag pahawain. Sa mataas at tahimik na bahagi ng bundok, malayo sa ingay ng sasakyan at mataong lugar. Doon namumuhay si Tata Ramon sa isang maliit at halos wasak ng kubo. Simpleng-simple lang kanyang buhay. Walang kuryente, walang maayos na higaan, at madalas kulang sa pagkain. Ngunit sa kabila ng hirap, patuloy pa rin siyang bumabangon araw-araw upang ipagpatuloy ang buhay. Habang pinapanood mo siya, kawild, tiyak na mararamdaman mo rin ang lungkot at paghanga. Lungkot dahil sa hirap ng kanyang kalagayan at paghanga dahil sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang lumalaban para mabuhay. Ang kwento ni Tata Ramon ay paalala na maraming tao ang tahimik na nakikipaglaban sa buhay araw-araw. At minsan, ang pinakamalaking tulong na maibibigay natin ay ang simpleng pagdamay, pag-unawa at pagpapakita na may mga taong handang makinig at magmahal sa kanya. Hindi po, Kuya Ramon, hindi ka na iinit po dito sa bundok. Di naman. Hindi ka naman po nalulungkot dito, mag-isa ka po. Pag nalulungkot ako, tinutulugan ko. Tulog lang ang katapat. Mabuti po, wala kang kinakatakot dito. Wala naman.
Wala man pong dumadalaw sa iyo kung ano dito. Wala. Kagabi nga kahapon nga nagsuba ko. Ah, marunong ka po. Bakit ka po nagso? Laki. Pinagbiruan yata ako. Bakit? Ano pong nararamdaman mo? Sikip yung hinga ko. Pinastan yata akong alang hiya eh. Nawala naman po yung pagsikip ng Nawala. mo. Ano pong madalas na ginagawa mo dito sa bundok kapag nag-iisa ka? Naghahanap ako ng pwedeng pang-emergency pantanim. At ano pong mga itinatanim mo? Tanim ako dyan kanggo sa malapit. Sa akin, gulayan man lamang. Pwede po nating bisitahin mamaya, makita namin. Mag-isa po siyang nabubuhay dito sa lugar na ito. Malayo sa ingay ng bayan, sa karamihan ng mga tao. Sa unang tingin, nakala mo wala siyang kakayang mabuhay kasi ganito yung kalagayan niya. Sira-sira yung bubong, dingding na pinagtagpi-tagping dahon ng niyog, sahig na lupa. Pero sa simpleng kubong ito, dito po pinili ni Tata Ramon na ipagpatuloy yung kanyang buhay araw-araw. Ayon sa kanyang kuya na si Tata Raul na kwentuhan natin kanina, nagsimulang magbago yung lahat nung pumanaw daw yung kanilang ina. Sobrang lalim daw ng naging lungkot ni Tata Ramon hanggang sa tila unti-unting napiktuhan yung kanyang pag-iisip. Mula noon, mas pinili niya ng mamuhay malayo sa tao dito mismo sa bundok. Ikaw pala nagtanim po nito, Tata Ramon. Ayos po marami kang laging napagkukunan ng pagkain dito, ano po? Kahit na hindi ganap na maayos yung pag-iisip, kahanga-hanga pa rin si Tata Ramon, mga kawild. Natuto siyang mabuhay ng mag-isa dito sa bundok. Siya mismo yung nagluluto ng kanyang pagkain gamit yung kahoy na pinutol niya sa paligid. Araw-araw siyang umiigib ng tubig mula sa malayo. At kahit hirap ang buhay, nagtatanim daw siya ng mga gulay katulad nung ngayon nakikita natin. Habang pinagmamasa natin si Tata Ramon dito sa kanyang simpleng pamumuhay, hindi natin maiwasang mapaisip kung gaano katatag ang isang tao na sa kabila ng sakit at lungkot na dinadala niya, sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy pa rin siyang lumalaban para mabuhay araw-araw. Kaya mga kawild, sa mundo ngayon na mabilis humusga, sana mas piliin nating unawain yung mga taong tulad ni Tata Ramon. Dahil minsan sa likod ng katahimikan at paglayo nila sa iba, may kwento pala ng matinding sakit, pangungulila at laban nila na sila lang ang nakakaalam. Kaya matuto tayong umunawa mga kawild. Yeah, sumana ng ano ko. Ang tanda ako na pating maigi mo. Yun eh. Parang nalabas ang totoo. Ganyan talaga. At 64 ka na eh. Ay bakit Ano naman? nagaya ng mukha ko ay gawa nung ano yan? Sanib. May sanib ako sa ganyan. Pinasaniban ako. Mabuti na wala. Kamukha na pati ako ni ating Sino ang artista ang kamukha mo? si ano yan? Si Senador ano yan? Jesse Escudero. Hindi. Ramon Bong Revilla. Yung babae. Reza Hontiveros. Yung muro. Miriam Defensor Santiago. Yan. Kamukha na nga naman ni Miriam. Ganyan ang buhok niyo na eh. Gayon din yung mukha ni ating ay. Ni Ma'am Miriam. Tata Ramon, mayroon ka po bang ipapayo sa mga kabataan ngayon? Na. Kahit anong payo sa mga kabataan ngayon na nalululong sa droga? Ano yan? Huwag silang pauhuli sa pulis. Pag nahuli silang pulis ay diretso sila sa kulungan. Ay, isang payo ni Tata Ramon. May tanong pang ano otro ka. Huwag ka nang umutro dito at masigit pa dyan ang abot mo. Ay, ano naman po ang payo mo sa mga taong may pinagdaraanan, may mga problema? Huwag lang silang iyakin. Tsaka natalon sa building. Hindi naman sila mapipisa. Pag sila'y nag-drug, nagtalon sila sa building, tikang-kang. Dapat pag may problema sila, lakad-lakad lang sila sa sa ibabaw ng lupa. Bago po tayo magtapos mga kawild, nais naming taos puso magpasalamat sa ating sponsor mula sa Lakewood, California.
na nagpadala ng groceries para kay Tata Ramon. Malaking bagay po yun para sa kanya, lalo na sa kanyang simpleng pamumuhay dito sa bundok. Maraming salamat po sa pamamagitan ninyong kabutihan, kahit papaano nabawasan yung kanyang alalahanin sa araw-araw sa paghanap ng pagkain. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta, nanonood, nagbabahagi na aming mga videos, tumutulong sa mga taong tulad ni Tata Ramon, maraming salamat po. Dahil sa inyong malasakit, marami po tayong naaabot at natutulungan ang mga taong halos nakalimutan na. Hindi man natin kayang baguhin agad ang kanilang buhay, pero sa simpleng pagtulong, pagpapakita ng pagmamahal, na iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Patuloy po sana nating suportahan at ipagdasal si Tata Ramon at yung iba pang mga kababayan natin na nangangailangan din. Hanggang sa muling pagbisita po natin dito sa bundok. Muli maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Tata Ramon, ikaw ay tunay na inspirasyon. Hindi ka sumuko sa hamon, o Tata Ramon. Salamat, manager.